lagi ka. Simpleng pamumuhay. Yan lang ang gustong isabuhay ni Kalulu kahit na maaari na siyang mamuhay ng marangya. Kahanga-hanga sapagkat sa kasalukuyang panahon, lalo na sa mga nakaranas ng buhay na katulad ng kanyang pinagdaanan, ang material na bagay at karangyaan ay sinasamantala ng halos karamihan, sapagkat ito ang nakapagbibigay saya sa kanila. Subalit ito ang tuksong walang kahirap-hirap na naisasantabi ni Kalulu. Ang pagiging simple na kasi ang kinagawi ang hinding-hindi na mawawala sa kanya. Tuhan ngayon, nag-e-enjoy ako dahil nakikita ko yung pagiging simple ninyo. At ang pangarap nyo nakafocus lang sa mga anak ninyo. At parang lumilitaw na meron na kayong pagkakataon na hilingin sa kanila yung mga gusto nyo pero wala. Alam mo yung sabi nung asawa ni Malu, kahit ano hingin mo isabihin mo lang kay Malu. Sabi niya, hindi ako talaga pala hingi eh. Hindi kayo mahilig sa alahas? Hindi ako mahilig sa alahas. Hindi ako mahilig sa damit. Simple lang talaga, no? Hindi naman kayo sobrang tinitipid nyo yung sarili nyo. Hindi naman. Talagang wala lang akong hiling. Ayun, pag binigyan ako ng mga anak ko, sige, akin na. Yung mga pinaglumaan nila, sige, akin na. Mas gusto nyo pa yun. Mas gusto ko pa yun. Oo, kasi nga yung buhay na dinaanan ninyo, talagang kinailangan yung ano lang. Hindi ako nasanay na magbibili. Para lahat sa mga anak ninyo. Ang mga alaala ng paghihirap at pakikibaka ni Kalulu ay nasaksihan ng ilang mga tao sa kanyang paligid. Humanga at walang sawang ibinabahagi ang kwento ni Kalulu upang maging inspirasyon lalo na ng mga kababaihan. Maaring hindi ito kapareho ng kwento o karanasan natin, subalit maaring pagkunan ng lakas upang tayo, maging ng ilang kalalakihan ay humarap ng may ngiti sa bawat pagsubok ng buhay. Alam nyo, may mga nanonood sa atin ngayon na siyempre marami silang mga dinadaan ang pagsubok sa buhay. Ano yung mga leksyon, yung mga aral sa buhay ninyo, lalo na kayo maagang na byuda? Ano yung mga ginintuang mga aral na yon na gusto nyo pong i-share sa kanila dahil maraming silang mapupulot na aral sa inyong karanasan? Huwag ka lang bibitiw. Huwag ka lang bibitiw sa taas. Basta palagi kang nakasandal sa kanya. Sa lahat ng pagkakataon? Sa lahat ng pagkakataon. Kahit na yung pag kino-question nyo na. Oo, kino-question mo na, pero bandang huli, ikaw pa rin ang sasagot. Sa pagpapalaki po sa mga anak, ano po yung... Wala akong naging problema eh. Basta sinabi ko lang sa kanila, huwag niyo akong papanikan ng basag ulo. Maski nung maliliit pa sila. Yun lang ang kabilin-bilinan ko sa kanila. Sa pagdidisiplina? Okay naman. Wala namang... Sa akin, wala halos hindi ko na namalaya na lumaki sila. Kasi nga, masyado akong busy sa ano. Saka sinasabi ko sa kanila, pag kayo hihingin sa akin, bigay niyo ako ng one week. Huwag mong hihingin ngayon, kailangan mo bukas. Wala akong ibibigay sa inyo. Huwag kayong bibiglain. Yun ang kabilin-bilin. At napag-iipunan nyo naman. Napag-iipunan ko na. Naitatabi ko talaga. Minsan tinitipid ko na yung sarili ko. Anong klaseng pagtitipid ang ginawa nyo sa sarili niyo? Hindi ako bumibili ng kahit na ano. Para sa sarili ko. Ganun ba? Pagbangon ko sa umaga, pag pinusog ko na yung buho ko, yun na yun, maghapon na yun. Hindi kayo nanonood ng sine? Hindi ako nanonood ng sine. Dapat pala, ano ngayon itong mga panahon na to, medyo magwala kayo ng konti. Mag-disco kayo, manood kayo ng sine, magbulakbol kayo, hindi ba? Total, may mga anak buhay na parang ayoko ng maraming tao. Madalang na sana ako sa tindahan, maraming tao. Muli,
Napatunayan na naman na ang karanasan ng pinakamagaling na guro, subalit ang tamang pagharap at disposisyon ang dapat isagawa. Ang mga kasakitan ay dapat nagsisilbing leksyon na dapat tandaan at hindi binabaliwala. Iniiwasan o paulit-ulit lang na hinahayaang mangyari upang sa gayon ang pagkakadapa ay hindi maging paulit-ulit sapagkat ang pagbangon ay hindi rin magiging parating madali. Ngayon, si Kalulu ay 67 taong gulang na pero nananatiling masaya at masigla. Bakit nga naman hindi? Maayos na lahat ang kalagayan ng mga anak na napagtapos niya sa sariling pagsisikap. Si Lito na nakapagtapos ng electrical engineer mula sa University of the East. Si Corazon na isa na ngayon certified public accountant at nagtapos sa Regina Carmeli. Si Froilan na natapos ang komersyo at si Arnold na isa ng X-ray technician. Anak, kamusta na yung programa natin sa Kalumpit? Tuloy-tuloy na ba yon? Of course, Nay. Di ba nga, nakausap na natin si Dr. Elvie tungkol dyan. Tsaka nakita ko naman na maganda naman ang programa nila dun sa Linap. Ang inaalala ko lang kasi, kung 25 yung batang mahihirap na yon, baka hindi natin sila masuportahan. Abay, mahirap din yung kung sabay-sabay, ah. Inay, kung inaalala nyo na dahil wala akong trabaho, huwag na kayong mabahala doon, Nay. Nandiyan naman ang asawa ko na kayang tustusan ang lahat ng gagawin natin. Tsaka, Nay, pabor naman yung asawa ko sa ginagawa natin, eh. O sige na nga, anak. Sigurado matutuwa si Dr. Elvie pag uwi ko sa Pilipinas dahil tuloy-tuloy na yung programa nating food assistance. No kasi yun? Nako, Nay, it's food assistance for poor but deserving students po yun. Kayo talaga, lagi yun lang kinakalimutan yun. Yun pala yun, ako. Kasi talino talaga ng anak ko. Eh. O yan ba? Ito yung ano eh. Yun ba yun? Marami na siguro tayong narinig na kwentong from rags to riches. Subalit hindi lahat ng umangat ang estado sa buhay ay nananatiling nakatapak sa lupa. Si Kalulu, sa kabila ng karangyang natamo, niyakap ang pagiging aba at isinabuhay ang konseptong pay forward. Noon, ang karinderya ni Kalulu ang bumubusog sa kanilang pamilya. Ngayon, ito naman ang bumubusog sa mga kabataang hikahos. Subalit nag-aahangad na magkamit ng karunungan at diplomang inaasahan nilang makakapag-ahon sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Salamat sa hanggang ngayon walang kapagurang pag-aagapay ni Kalulu. Hanggang sa muli, ako po si Sonia Soto. Samahan niyo ako sa mga susunod pang episodes ng Wagi. Ang programang naghahandog sa inyo ng mga kwentong tagumpay ng bawat Pinay. Magandang gabi po. Para sa inyong mga tanong, komento o suhestyon, i-type ang CLTV space Wagi space ang inyong pangalan at address at mensahe at isend sa mga sumusunod na numero. Wagi ka mabaihan, dapat kang tularan sa pagsisikap mo. Gumagaan itong buhay, mundo'y patuloy na ikot dahil mayroong ikaw. Mabuhay ka babaihan, wagi ka, babae kang pinagpala, wagi ka.